Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, ang aking pong topic, ang aking pong tatalakayin ngayon, tinawag po namin itong MEPMA, Maikling Edukasyong Pampulitika para sa Masa. Ano po ba itong topic ko ngayon o paksa ko ngayon? Sa Bunyog po kasi, ang binibigay naming orientation seminar ng mga gustong sumali sa Bunyog ay yung tinatawag naming BOS, Bunyog Orientation Seminar. Medyo mahaba nga lang yung Bunyog Orientation Seminar kasi 4 na oras. Ngayon, hinihiling ng maraming leaders at miyembro ng Bunyog na maggumawa tayo ng isang pag-aaral o edukasyong pampolitika, political education, na maiksi lang, mga 1 hour lang. O ngaya, mas mabuti pa nga, mas maiksi. Pero maidi-discuss na yung mga major points ng mga pinaniniwalaan at pinaglalaban ng Bunyog. Kaya ginawa namin itong tinatawag naming MEPMA, Maikling Edukasyong Pampulitika para sa Masa. Dito, i-discuss natin, alam naman natin mayaman ang Pilipinas at mahusay ang mga Pilipino. Pero ang Pilipinas, trasado, hindi maunlad. Hirap ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. So ang tanong, bakit? So i-discuss namin dito na mayroong 4 na dahilan na nakikita ang Bunyog. Bakit ganon? Mamaya, i-discuss natin yung 4 na dahilan. Bakit hindi umuunlad ang Pilipinas at bakit hirap ang mamamayang Pilipino? I-discuss din natin mamaya kung hindi maunlad ang Pilipinas at hirap ang mga Pilipino dahil sa sinasabi nating 4 na mga pangunahing dahilan, ano ang solusyon? So, i-discuss natin mamaya. Paano ba masusolusyonan yung problema na yan? Para naman umunlad ang Pilipinas at gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Ano ang dapat gawin ng Bunyog para dyan at ng mamamayan? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, hayaan nyo muna akong patugtugin ko ang hymn ng Bunyog. Ito pong hymn ng Bunyog, yung mga i-discuss ko mamaya nandito sa kantang ito. Unuurin niyo po yung hymn na ito. Ang ating Pilipinas ay may likas na yaman. Lahing Pilipino ay may kakayahan. Karapatan nating mabuhay sa maunlad na lipunan. Tunay ang demokrasya at kapayapaan. Ngunit ito ay ating makakamit lamang kung tayo'y magkakaisa at walang lamangan. Sama-sama nating lakbayin ang landas ng kaunlaran. May iisang mithiin, pagmamahal sa bayan. Bunyog, tara nang magkaisa. Bunyog, buong bansa ay sama-sama para sa katuparan ng ating mga pangarap. Palayain ang bansa sa dayuhan at kurap. Bunyog, buklod-buklod tayong lahat. Bunyog, sa lupa man o sa dagat. Ating ipaglaban ang sariling atin. Huwag nating hahayaang may ibang aangkin. Bunyog, halika na, kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw. Bunyog, Bunyog. O yan po. Yan po ang kanta ng Bunyog. Yan po ang Bunyog hymn. Pinapatugtog ko po yan
madalas sa aking mga programa pero yung ano lang, yung last part lang. Pero yung kumpleto, yan po. Napaka makahulugan po ng kanta na yan. At maiintindihan po natin ang laman ng kanta na yan dito po sa ating pag-aaralan ngayon. So simulan na po natin ang pag-aaral dito sa ating maikling edukasyong pampolitika para sa masa. Okay. So, ang una po, katulad po ng nasabi natin mga kabunyog, mga kababayan, malinaw naman na mayaman ang Pilipinas, mahusay ang mamamayang Pilipino, pero bakit hindi maunlad ang Pilipinas at hirap ang mga Pilipino? So yan po, ano? Yan ang napakalaking katanungan, mga kabunyog, mga kababayan. Kung yaman ng Pilipinas, walang duda dyan. Mayaman tayo sa lupang agrikultural, mayaman tayo sa tubig, mayaman tayo sa mineral. Napakayaman ang bansa natin. Kahit enerhiya, mayaman tayo. Kahit yung tao, yung human resources natin, mayaman tayo. Magagaling ang mga Pilipino, mahuhusay. Ay sa katunayan, ang mga gumagawa ng mga sasakyan sa Japan, mga barko sa South Korea, pati yung sa eroplano sa US, pati yung mga sa industriya ng langis ng Middle East, mga Pilipino 'yan. Kahit yung mga nurse sa Europe, sa North America, mga Pilipino 'yan. So magagaling ang mamamayang Pilipino. May sapat tayong kapital. Mayaman din sa pera ang Pilipinas. Ang gobyerno lang malaking pera. Kaya lang nauubos sa korupsyon. Marami ring mayayamang mga Pilipino. Maraming mall sa Pilipinas, maraming malalaking negosyante. So ibig sabihin, may sapat tayong yaman, may sapat tayong materyales, may sapat tayong kakayahan para mapaunlad ang Pilipinas. Pero malungkot, hindi maunlad ang Pilipinas at hirap ang mamamayang Pilipino. Ngayon, bakit po? Anong dahilan niya? Sa pag-aaral po ng bunyog, ang di pag-unlad ng Pilipinas at ang kahirapan ng mamamayang Pilipino ay dahil sa apat na mga pangunahing dahilan. So yan po, pag-aaralan po natin dito sa MIPMA, ano po ba itong apat na mga pangunahing dahilan? Sa pag-aaral po ng bunyog, mayroon po kaming na-identify na apat na mga pangunahing dahilan. Ano itong apat na ito? Una, matagal ng problemang agraryo kawalang kaunlaran sa kanayunan. Yan ang unang problema. Ang pangalawa, pre-industrial pa rin ang Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Walang industrialisasyon. Pangatlo, kontrolado ng imperialistang mga dayuhan ang ating bayan. Pang-apat, laganap ang sistemang trapo at korupsyon sa ating lipunan. So yan, alam na natin yan, trapo at korupsyon. Pero yan po yung nakikita naming apat na mga pangunahing dahilan bakit hindi umuunlad ang Pilipinas, bakit ang mamamayang Pilipino ay nananatiling hirap ang kalagayan. So isa-isahin po natin yung pagtalakay sa apat na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Unahin po natin, matagal na ang problemang agraryo at kawalang kaunlaran sa kanayunan. Unahin po nating i-discuss itong bagay na ito. Ayan, may picture na tayo. Ayan, may picture na. Anong nakikita natin dyan sa picture natin? Ang nakikita natin dyan sa picture na yan ay mga magsasaka. Yang pong nasa kaliwa, mga magsasaka sa palayan. Yang nasa kanan, magsasaka sa nyugan. Marami pong mga Pilipino ang nabubuhay sa agrikultura, sa pagsasaka. Magbubukid. 75% ng Filipinos nasa agrikultura ang kabuhayan. Nasa kanayunan, nasa rural areas. 75%. 7 hanggang 8 sa bawat 10 Pilipino ang nasa mga baryo, mga nasa rural areas. Pero ano ang kalagayan ng 75% na yan? Sobra po. Sobrang hirap ng kalagayan ng kabuhayan ng mga Pilipinong nasa kanayunan, ng mga mamamayan na nasa kanayunan. Unang-una,
ano ang pinakamalaki nilang problema? Hindi kanila ang lupa. Hindi kanila ang lupa. Marami sa kanila mga tenants, mga nakikisaka lang. Dahil hindi kanila ang lupa, hindi nila pag-aari ang lupa, hindi naman nila ito mapaunlad ng todo kasi paano mo naman na hindi ka naman pwedeng makialam na paunlarin ang lupa na hindi naman sa'yo. Yun namang mga may-ari ng lupa, mayayaman na sila. Hindi naman sila, wala silang interest na paunlarin ang lupa. Sa totoo lang, marami sa mga lupa sa Pilipinas, ang mga may-ari ng lupa, sa kanila lang yung titulo. Pero hindi sila nag-i-invest na paunlarin ang lupa. Unang-una kasi, ang mga may-ari ng lupa, mga negosyante rin, o kaya mga professionals, hindi naman nila interest yung agriculture. Wala silang hilig sa agrikultura. Ang gusto lang nila, yung titulo ng lupa, kanila. Pero yung mga Pilipino na gustong magbungkal ng lupa, magpaunlad ng lupa, wala silang sariling lupa. Kung mayroon man silang lupa, nakikisaka lang sila, tenants lang. O kaya, kung mayroon man silang sariling lupa, napakaliit. Yung malalawak na mga lupain sa Pilipinas, nakatiwangwang. Wala. Bakit nakatiwangwang? Ay kasi nga yung may-ari, hindi naman interesado sa agriculture. Kasi ang hanap buhay nila, either negosyante sila or mga professional sila. Mayayaman na sila. Ang yaman nila hindi naman galing sa lupa. Kaya marami tayong mga idol na mga lupa, mga nakatiwangwang lang. Dagdagan pa, maraming mga nasa negosyo ng real estate tulad ng mga bilyar, ng SM, ng Robinsons, ng Ayala. Bumibili lang yan ng mga lupa. Kahit agricultural land, binibili na nila. Bakit binibili nila? Para pagdating ng panahon, i-develop nila sa real estate. Pero sa ngayon, walang gamit ang mga lupa na yon. So, yan ang problema natin. Kaya, ano ang problema natin ngayon? Di ba, may nagkukulang-kulang tayo sa supply ng pagkain, lalo bigas. Nagkukulang-kulang tayo sa mga basic na kailangan natin sa pagkain at sa agrikultura. At hirap ang buhay ng mga magsasaka, ng mga magbubukid. Dahil dyan, 75% ng mamamayang Pilipino nasa kanayunan, hirap ang buhay. So anong nangyayari sa mga nasa kanayunan? Marami ng mga nasa kanayunan nangingibang bayan. Actually, yung mga DH na nasa Hong Kong, yung mga DH na nasa Middle East, yung mga doon, nagtatrabaho sa Middle East at sa Hong Kong, sa Taiwan, karamihan dyan, mga galing kanayunan. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya. O kaya mga dalaga sila, iniwan nila ang kanilang mga baryo, ang kanilang kanayunan, ang buhay sa kanayunan. Kasi walang trabaho sa kanayunan. Hirap ang buhay sa kanayunan. Yan po ang pangunahing problema. Matagal nang problema ang agraryo at kawalang kaunlaran sa kanayunan. Ang ibang mga bansa, tulad ng Japan, tulad ng South Korea, tulad ng Taiwan, may agriculture sila. Pero yung agriculture nila develop, gumagamit ng mga modernong makina, mechanized ang kanilang agriculture. Kahit nga ang Vietnam, kahit nga ang Thailand, tinatalo na yung agriculture natin. Kasi mechanized na ang farming nila, ang agriculture nila. Sa Pilipinas, ang ating pagsasaka at pagtrabaho sa bukid, mga pa rin, atrasado. Kung mayroon man tayo, mga thresher lang, saka mga hand tractors, hindi yan ang modernong makina sa pagsasaka, sa agrikultura. Kaya atrasado. Dahil nga mahirap ang buhay sa kanayunan, anong nangyayari? Anong nangyayari sa atin? Dahil mahirap ang buhay sa kanayunan, marami pumupunta sa kalunsuran. Doon, nakikipagsapalaran. Pagpunta nila sa kalunsuran, anong aabutan nila? Wala ring hanap buhay doon. Kaya marami nagiging squatter sa mga urban poor na mga communities. Walang hanap buhay. Kaya ang nangyayari, siksika na sa mga syudad. Dahil yan sa kawalang kaunlaran sa kanayunan. Pangalawa, dahil marami sa mga nasa kanayunan, mga rural areas, wala namang magandang buhay, yan ang pinakamarami sa mga Pilipino. 75% yan. So walang magandang domestic market. Ang market ng production natin, ang market o pamilihan ng mga nalilikhang produkto at serbisyo, hindi yung mga nasa rural areas.
Kaya lang ang market ng mga nalilikhang produkto ng manufacturing at saka ng mga services ay yung mga pamilya na may mga nasa abroad. Yung mga pamilyang nasa abroad, yan yung karamihan na market ng local na produksyon. Pero yung domestic market natin, yung local population natin, yung mga magsasaka at nasa kanayunan, hindi sila effective na market kasi wala namang pera eh. Hirap na ang buhay. Paano magiging market? Kaya maliit ang market sa atin dahil hirap ang buhay ng karamihan sa kanayunan. Ang isa pang epekto niyan, eleksyon. Ang karamihan ng mamamayan, lalo sa rural areas, hirap ang buhay. Dahil dyan, pag panahon ng eleksyon, yan yung vulnerable na binibili ang boto ng mga trapo. Yan yung problema natin. Kaya kahit yung demokrasya natin, hindi totoo. Dahil karamihan ng nasa kanayunan, hirap ang buhay. So yan ang unang problema. Mga kapunyog, mga kababayan, matagal ng problema ang agraryo at kawalang kaunlaran sa kanayunan. Ano ang pangalawang problema natin? Ang pangalawang dahilan ng problema natin, mga kabunyog, ang ikalawang problema natin, ang kawalan ng industrialisasyon. Yan ang isa pang problema. Sa Pilipinas, marami ng salapi, pera sa Pilipinas. Kahit ang mga negosyante sa Pilipinas na mayayaman, sila Henry C., sila Gokong Wei, sila Villar, sila Ayala, sila Razon, sila Abuetes, maraming pera. Marami. Kaya lang, sa kabila ng napakarami na nilang kapital, marami na silang pera, hindi sila nag-i-invest sa mga industriya. Wala tayong industrialisasyon. Ang tawag po natin dyan, pre-industrial na kapitalismo. Ibig sabihin ng pre-industrial, hindi pa tayo industrial, pre-industrial. Yun yung pangalawang dahilan. Nakikita po natin dyan, pre-industrial pa rin ang Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Ang ibig sabihin ng pre-industrial, pag sinabi mo kasing industrialized ang isang bansa, nakakalikha siya ng mga makina. Developed ang industriya niya ng bakal, yung steel industry niya. Dahil may steel industry siya, integrated steel mills, ang kanyang industriya ng bakal ay masigla. Nakakalikha siya ng mga barko, nakakalikha ng mga eroplano, ng mga computers, ng mga cellphones, nakakalikha ng mga makinarya, ng mga barko. Nakikita natin diyan sa picture sa taas. Yan yung mga industriya. Ngayon, ang ibang bansa tulad ng South Korea, mayroon silang pagawaan ng barko. Nakikita natin diyan, Hyundai. May pagawaan din sila ng sasakyan, yung mga Hyundai din, mga Daewoo. Sa South Korea yan. May pagawaan ng cellphone, Samsung. Kahit ang Taiwan, yung computer na Acer, sa Taiwan yan. Sa Pilipinas, wala tayong mga industriya. Wala tayong industrialisasyon. Mayroon tayong manufacturing ng mga pagkain tulad ng Pure Foods, ng Swift. Mayroon tayo niyan, pagkain. Saka alak. Yung mga Emperador, Funduay, Fundador o mga beverages, mga soft drinks. Mayroon tayo niyan. Pero yung talagang industrialization, yung mga industries, yung paggawaan ng mga makina, paggawaan ng mga sasakyan, bus, truck, barko, eroplano, yan ang kailangan ng isang bansa. Kasi pag mayroon kang industrialization, maraming trabaho. Maraming trabaho. Ngayon sa Pilipinas, dahil walang industrialization, nangingibang bansa ang mga manggagawang Pilipino. Marunong sana silang gumawa ng mga sasakyan, mga barko, eroplano. Sila yung mga welder, sila yung mga engineers. Anong nangyayari? Pumupunta sila ng Japan. Doon sila yung mga engineers natin at mga skilled workers nandun. Pero kung mayroon ditong paggawaan ng barko, eroplano, truck, mga heavy equipments, hindi na sila mag-a-abroad. At mas mataas ang sweldo kapag ganyan ang mga trabaho. Sa Pilipinas, ang mga trabaho dito, construction, real estate, ang mga negosyo dito na binubukas ng mayayaman, malalaking negosyante, mga malls. Mga malls, mga real estate, mga kondo. Kailangan din yung mga malls, kailangan din yung mga kondo. Pero hindi yan yung totoong industrialization eh. Ang totoong industrialization, yung mga makina,
Halimbawa, ang PAL, Philippine Airlines ni Lucio Tan, ang daming ino-order niya na eroplano. O, saan kinukuha yan? Sa Boeing, sa Airbus. Sayang kung dito na ginawa yan. Di malaki na sana ang kita ng bansa at marami na sanang trabaho. Galing sana sa Pilipinas, mayroon tayong mga minerals. Kasi mayaman tayo sa mineral, chromite, iron. O, yung chromite natin sa ka-iron, sa manganese, kinukuha ng China, kinukuha ng Japan, ng South Korea, ng US, ng Canada, Australia. Ginagawa nilang mga finished products, tapos ibibinta sa atin finished products na. Yan ang problema natin. Pre-industrial pa rin ang Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Wala pa rin tayong industrialisasyon. Yan ang kaya kulang ang trabaho sa Pilipinas, mababa ang sweldo. Yan ang isa pa nating problema. Pre-industrial pa rin ang Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Ang pangatlong problema natin, na dahilan ng ating kawalang kaunlaran, ang ekonomiya natin kontrolado ng dayuhan. Alam naman natin, noong 1898, sinakop tayo ng US. Ang US ay isa ng maunlad na bansa noon, imperialistang bansa na. Sobra-sobra na ang produkto ng US, sobra-sobra na ang produkto nito, kailangan niya ng market, kailangan niya rin ng mga sources ng raw materials, kailangan niya ng mga manggagawa na magdadalhan niya ng investments niya, tapos yung mga investments niya dyan, mababa lang ang gastos kasi mababa ang sweldo. Yan ang ginawa ng US sa Pilipinas, kaya tayo sinakop noong 1898. Inagaw tayo sa Spain, dinaan lang sa bintahan, malaya na sana tayo eh. Nag-declare na tayo ng independence natin June 12, 1898 pero inagaw tayo ng US mula sa Spain. Bakit? Kasi kailangan niya ang ating raw materials. Kailangan niya ang ating mga murang paggawa, yung workers natin na mura. Pangatlo, kailangan niyang bagsakan tayo ng mga finished products niya. Yan ang ginawa ng US sa atin. Yan yung ibig sabihin ng imperialismo. Kumbaga ang US parang naging malaking empire na siya. Ginawa niya tayong sakop. Nung yumaman na rin ang Japan, maunlad na rin ang Japan, kailangan niya rin ng market, kailangan niya rin ng source ng raw material, sinakop naman tayo ng Japan, inagaw tayo sa US. Yan na yung World War II. Pero sa bandang uli, natalo ang Japan. Ganyan na rin ang China ngayon. Ganyan na rin ang China ngayon. Mayaman na ring bansa siya. Sobra-sobra na ang produkto niya. Kailangan niya ng market. Kailangan niya yung enerhiya. Kailangan niya yung natural gas. Kaya nga gusto niyang kunin ang ating West Philippine Sea. Kailangan niya rin ng mga mineral. Kaya gusto tayong kontrolin ng China. Kasi maunlad ng bansa ang China eh. Pareho na siya ng US, ng Japan, ng European Union. Kompetensya na siya ng US, ng Japan, ng European Union. Ang laki na ng ekonomiya ng China. Pero nang lumiki ng ekonomiya niya, tulad ng ginawa sa atin ng US nung panahon, sinakop tayo ng US. Tulad rin ng ginawa ng Japan ng World War II, sinakop tayo ng Japan. Ngayon naman, China naman ang gustong sumakop sa atin. Yan ang pangatlong problema natin. Kinokontrol ng mga imperialistang dayuhang bansa ang ating bayan. Hanggang ngayon, karamihan ng mga negosyo sa Pilipinas, hawak ng China. Mayroon pa ring hawak ang US, mayroon pa ring hawak ang Japan. Tayo, hindi tayo makapagtayo ng sarili nating mga industriya. Bakit hindi ang daming sasakyan sa Pilipinas, ang tindi na nga ng traffic? Pero mayroon bang sasakyang gawa ng Pilipino? Wala. Gawa ng Hapon, tulad ng Mitsubishi, Nissan, Toyota, Honda, o kaya gawa ng US tulad ng Ford, o kaya tulad ng gawa ng Germany tulad ng Mercedes-Benz, o kaya gawa ng China, yung mga Foton, yung mga kahit yung mga bus, yung mga bus nakikita natin, mga gawang China, heavy equipments gawa ng China. So ibig sabihin, napakarami ng binibili ng Pilipinas na mga makina, na binibili ng Pilipinas na mga sasakyan, mga bus, truck, heavy equipments, eroplano, barko, pero hindi gawa ng Pilipinas, gawa ng dayuhan. Ngayon, hindi tayo pinapayagan ng mga dayuhang bansa na mag-industrialize. Kaya pag pinapautang nila tayo, pinapautang tayo ng IMF, World Bank, US yan, saka European Union. Pinapautang tayo ng Asian Development Bank, Japan yan. Pinapautang tayo ng China, yung AIIB nila. Pero, ang kondisyon sa utang, hindi natin gagamitin para sa pag-industrialize. Yan ang kondisyon. Kaya wala tayong industrialization eh. Kasi yan ang kondisyon ng mga mayayamang bansa na yan na imperialista. Kasi kapag nag-industrialize na tayo,
Hindi na tayo bibili ng mga sasakyan nila. Hindi na tayo bibili ng mga finished products nila. Kaya ayaw nila na mag-industrialize tayo. Yan ang isang problema ng Pilipinas. Kinukontrol tayo ng mga imperialistang mga bansa. Okay pa sana kung katulad ng South Korea, tulad ng Taiwan, tulad ng Singapore. Yung mga bansa na yan, kanegosyo natin yan, mayroon tayong export-import na ugnayan dyan, pero hindi naman nila tayo kinokontrol. Pero itong mga tulad nitong US, Japan, saka itong China, ano na yan eh, may halong pagkontrol na yan sa ekonomiya natin. Kaya tayo hindi umuunlad. Ngayon, ano ang pang-apat na huling dahilan ng problema ng bansa? Kaya hindi tayo umuunlad at hirap ang mga Pilipino? Alam na natin yan. Laganap ang sistemang trapo, traditional na politika, yung political dynasty, saka korupsyon. O, alam na natin yan. Hindi ko na kailangang masyadong ipaliwanag yung pang-apat na dahilan ng problema. So, yan po mga kabunyog, mga kababayan, ang apat na pangunahing mga problema ng Pilipinas. Bakit hindi tayo umuunlad? Yan po, ano? So, sana naunawaan natin yan. Ang una, yung problema natin, matagal ng problemang agraryo. Hindi maunlad ang kanayunan. Walang hanap buhay ang mga nasa baryo. Yan ang unang problema. Pangalawa, walang industrialisasyon. Walang pre-industrial pa rin tayo. Maraming mga negosyo sa Pilipinas na naglilitawan, mga hotels, mga resorts, mga malls. Pero yung industrialisasyon talaga, gawaan ng makina, sasakyan, barko, eroplano, wala. Kaya kulang ang trabaho. Ang pangatlo, kinukontrol tayo ng mga imperialistang bayan. Ayaw nila tayong umunlad. Kasi pag umunlad tayo, nakalikha na tayo ng mga makina, barko, sasakyan, hindi na tayo bibili sa kanila. Pang-apat, yung mga trapo sa Pilipinas, yung mga politiko, hindi naman public servant. Ginagawa nilang negosyo ang pagpapatakbo ng gobyerno, mga kurap. O, yan pa ang pang-apat na problema natin. O, sana, naunawaan po natin. Naniniwala po ba tayo? Yan ang mga apat na problemang dahilan ng kawalang kaunlaran ng Pilipinas. At ng ang kahirapan ng mga Pilipino. Ayan. So dito na po tayo sa solusyon. Ano ang solusyon kung ganon? Kung gusto nating umunlad ang Pilipinas at kung gusto nating gumanda ang buhay ng mga Pilipino, ano ang solusyon diyan? Yan na po ang natin, ang pag-usapan ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, pag-usapan na po natin ito. Ito, uunlad lang ang Pilipinas at gaganda ang buhay ng mamamayang Pilipino kung, yan, ito na. Ito na. May apat din kami dyan na nakikitang solusyon. Una, ipatupad natin ang makapilipinong sistemang pang-ekonomiya. Katulad ng reformang agraryo at kaunlaran sa kanayunan, tulay na industrialisasyon sa lipunan. Yan ang unang kailangang gawin. Mga kabunyog, mga kababayan. Kinakailangang magkaroon ng unlaran. Ayan. Lakihan ko po itong medyo lakihan po natin ang ayan mga kabunyog. Makapilipinong ekonomiya, industrialisasyon at reformang agraryo at kaunlaran sa kanayunan. Yan, pinaliwanag na po natin kanina. Yan po ang kailangang gawin. Kailangang magkaroon tayo ng makapilipinong ekonomiya. Ibig sabihin, ang kailangan natin ay una, dapat ang kanayunan umunlad. Kasi nga 75% ng Filipinos nasa kanayunan eh. Dapat gumanda ang buhay ng mga nasa baryo, nasa kanayunan. Paano mapapaganda ang buhay nila? Bigyan sila ng lupa. Kaya, yung mga hindi naman interesado sa lupa, nasa kanila lang ang titulo, hindi sila dapat magkaroon ng pag-aari ng mga lupang agrikultural kasi sayang, nakatiwangwang lang eh.
ibigay yung lupa sa mga gustong magpaunlad ng lupa. Yan ang isang pangunahing programang dapat nating gawin. Yan yung land reform eh. Yan yung land reform. Ang Japan, ang South Korea, ang Taiwan, umunlad yan dahil nagsulong ng land reform. Sa Pilipinas, nagkaroon naman tayo ng land reform, kaya lang hindi nasunod eh. Kasi ang mga mayayaman na may-ari ng mga lupa, makapangyarihan eh. Yung mga congressman, mga senador, gobernador, mayor, ayaw nila na yung mga lupa nila na malalawak, ibigay sa mga walang lupa eh. Kaya walang nangyari sa CARP, sa land reform. Pero sa ibang bansa, sa Japan, nagkaroon talaga ng land reform. Sa Taiwan, sa South Korea. Dahil sa land reform nila, gumanda ang buhay ng mga... Kaya sa Japan, pag sinabi mong farmer ka, capitalist farmer, maganda ang buhay mo. Pag sa Taiwan, sinabing capitalist farmer ka, maganda ang buhay mo. Pag sa South Korea, kasi sa kanila yung farmer, capitalist farmer. Malaki ang lupang pag-aari nila, may capital sila at gumagamit sila ng modern na mga makina. Kaya maunlad ang buhay ng mga farmer doon. Kaya ang tawag sa kanila capitalist farmer. Yan din ang dapat mangyari sa Pilipinas. Kailangan natin ng land reform at saka rural development para gumanda ang buhay ng mga nasa kanayunan. Pag gumanda yung buhay ng mga nasa kanayunan, hindi na nila kailangang pumunta ng kalunsuran. At hindi na rin kailangang mag-abroad ang kanilang mga anak o mga kapamilya. Si may hanap buhay na sa kanayunan. Sa South Korea, sa Taiwan, saka sa Japan, sa ibang bansa, yung mga farmers doon, agricultural farmers, maganda ang buhay eh. May sariling sasakyan, may magandang bahay. So, bakit naman kailangan pa nilang mag-abroad? Hindi eh. Sa Pilipinas, karamihan ng mga DH sa Hong Kong, sa Middle East, sa Taiwan, ay galing sa kanayunan. Pero kung mayroong reformang agraryo, yung totoong reformang agraryo yung CARP maganda sana eh. Pero hindi naman natupad yung yung mga lupa ng mayayaman, mga politiko, negosyante, hindi naman pinamigay yung lupa eh. Makapangyarihan sila eh. Hindi rin kinaya ng gobyerno na galawin yung lupa nila kasi makapangyarihan nga sila. Yun ang kailangan gawin. Dapat umunlad ang kanayunan. Pag umunlad ang kanayunan, sisigla ang ekonomiya. Kasi may bibili na ng mga produkto. May bibili na ng mga serbisyo, may kung market natin may expand. At ang isa pang magandang mangyayari, kapag umunlad ang buhay sa kanayunan ng 75% na Pilipinos na nasa kanayunan, hindi na sila magbebenta ng boto. So yung problema natin ng vote buying, yung pagbebenta ng boto, dahil yan sa kahirapan sa kanayunan. Yan po. Kaya nga yung mga trapo, ayaw nila na umunlad ang kanayunan. Kasi hindi na ibebenta ng mga nasa kanayunan yung kanilang boto kung maunlad na ang buhay nila. So ang unang kailangan natin, paunlarin ang kanayunan. Tularan natin ang agriculture ng Japan, ng South Korea, ng Taiwan. Ang Vietnam saka ang Thailand ngayon nakakahabol na eh. Pangalawa, kailangan nating mag-industrialize. Ibig sabihin, magtayo tayo ng mga pagawaan ng sasakyan, ng barko, ng eroplano, ng makina, ng mga bus, ng truck, ng mga cellphones, ng computers. Mayroon tayong mamiminang mga mineral eh. Kaya natin yung mga mineral natin na mamimina, iron, chromite, pwede yan i-process sa bakal. At yung bakal na yan, gagamitin natin yan para sa ating industriya. Ngayon, may kapital ba tayo? Mayroon. Tingnan nyo yung mga mayayaman sa Pilipinas, ang dami nilang pera, nasa top 100 ng Forbes list ng pinakamayayaman sa Asia. Bakit ang ini-invest sa nilang mall sa mga bangko? Dapat mag-invest sila sa industrialization. Dapat itong mga mayayamang Pilipino, mag-invest sila Rason, sila Bilyar. Pag hindi sila nag-invest sa mga industries natin, itix natin sila ng mahal. Dapat itix sila dyan sa mga malls nila. Pero kapag nag-invest sila sa mga industrialization, paggawaan ng makina, barko, sasakyan, bigyan natin sila ng libre mo ng tax. Yan yung gagawin natin. Dapat ganun. Pangalawa, kung hindi, bukod dito sa mga mayayamang negosyante, yung gobyerno rin mismo mag-i-invest sa industrialization. May pera ba ang gobyerno? Mayroon. Yun ngang train galing ng Manila to Bicol, hindi magawa-gawa. Kailangan daw kasi ng 40 billion pesos. Hindi raw tayo pinautang ng China. 40 billion pesos, wala ba tayo nun? Mayroon.
Ilan yung nawala dun sa Farmally? 12 billion. Ilan ang nawala sa PhilHealth? 15 billion. Ilan ang nawala sa PDAP-SCAM ni Napoles? 10 billion. Ilan yung budget dun sa yung sa People's Initiative? Yung binibigay ng DSWD? 26 billion yun. AKAP, 'di ba? AKAP yata ang tawag doon. O ibig sabihin ganyan kalaki ang pondo ng gobyerno. Ha? Nagpupunta lang sa korupsyon. Kung yung mga pondo na yan itinatayo ng industriya, ang gobyerno mismo mag-invest sa industrialization, gawaan ng mga barko, eroplano, yan. Bukod dyan, yung mga mayayamang negosyante dapat ding mag-invest dyan. Kapag hindi sila nag-invest sa industrialization ng bansa, itix sila ng malaki. Yung mga malls na yan, itix ng malaki yan. Para samantalang yung industrialization, bawasan ang tax, umaliit ang tax. Yan ang dapat gawin ng Pilipinas. Kasi may market tayo eh. Ang sasakyan lang sa Pilipinas, masyadong mabenta. Traffic na nga eh, sa halos lahat ng syudad eh. Ang Cebu Pacific sa Kapal, laging ang daming order ng eroplano. Grabe ang expansion nila. Saan binibili yan? Sa dayuhan. Dapat dito na yan. Gawa dapat natin na yan. Mayroon naman tayong source ng raw materials eh. Mayroon tayong manggagawang Pilipino, magagaling. Mayroon din tayong pera. Kinukurakot nga lang ng gobyerno. Mayroon din tayong market. So ibig sabihin, mas kaya nating paunlarin ang bayan natin. Yan ang kailangan natin. Makapilipinong ekonomiya, industrialisasyon at reformang agraryo, kaunlaran sa kanayunan. Pangalawa, para magawa natin yan, para mangyari yan, medyo kailangan nating sabihin sa mga mayayamang bansa tulad ng US, ng Japan, ng European Union at ng China. Sasabihin natin sa kanila, kaibigan namin kayo, mag-trading na lang tayo, pero hindi pwedeng hindi kami mag-industrialize. Kasi yung mga bansang mayayaman, mga ang tawag natin imperialistang bansa, tulad ng US, tulad ng China, nag-aagawan sila sa Pilipinas eh. Bakit? Kailangan nila yung raw materials natin. Ayaw nilang magkaroon ng pagawaan ng mga makina. Ayaw nilang magkaroon tayo ng industrialization. So kailangan natin ipagtanggol ang pambansang soberanya, itaguyod ang malayang patakarang panlabas. Ibig sabihin natin sa mga mauunlad na bansang yan, huwag nyo naman, payagan nyo na kami. Huwag nyo kaming kontrolin na hindi kami magkaroon ng industrialisasyon. Kasi grabe na ang paghihirap ng bansa namin. Ang tagal nyo na rin kaming pinakinabangan eh. Yung mga mineral namin, kinukuha nyo. Umuutang kami sa inyo. Pag umutang kami sa inyo, ginagawa nyo, bawal magtayo ng industriya. Hindi na. Nagtatayo na kami ng mga industriya. Kailangan na rin naming tumayo sa sarili naming paa. Yan ang ibig sabihin ng ipagtanggol ang pambansang soberanya, itaguyod ang malayang patakarang panlabas. Makikipagkalakalan tayo sa Japan, sa US, European Union, pero hindi na tayo hawak nila. Ibig sabihin, kapantay na tayo. Kapantay nila tayo, trading partner, hindi yung kinukontrol tayo eh. Lahat ng ekonomiya natin, hawak nila eh, kaya hindi tayo makatayo sa sarili nating paa. Kaya lang, para mangyari yan, anong kailangan? Kailangan ang gobyerno makabayan. Kasi pag ang gobyerno hindi makabayan, hindi kayang tumayo yan sa sariling paa. Ay, tingnan nyo, panahon nung mga nakaraang mga presidente, kung panahon ng US, hawak tayo ng US. Panahon ng Hapon, may mga Pilipino hawak ng Hapon, sila Laurel. Panahon na naman ng US, hawak na naman tayo ng US. Panahon na naman ng China, si Duterte, hawak naman tayo ng China. Ngayon naman, hawak na naman tayo ng US. Wala na eh, lagi na lang tayong hawak ng dayuhan eh. Kailangan nating tumayo sa sarili nating paa. Pero mangyari lang yan kung ang gobyerno ay makabayan. Ibig sabihin, patriotic, maninindigan na talagang tayo ay dapat nang mag-industrialize bilang bansa. Dapat masugpo ang korupsyon. Masugpo. Kaya kailangan natin ng maayos na pamamahala. Yan. Makabayang gobyerno, maayos na pamamahala. Yan. Ano pa ang dapat na mangyari? Kapag natupad na yung mga pagbabago na yan, gaganda na ang buhay ng mga Pilipino. Gaganda na ang buhay ng mga Pilipino, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi magkakaroon na ng pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Malulutas na ang kahirapan at magkakaroon na ng serbisyong panlipunan. Yan po ang isa pang programang gagawin. Yan po ang mga dapat gawin
Pag yan ang mga ginawa, uunlad na ang Pilipinas at gaganda na ang buhay ng mamamayang Pilipino. Pero, para magawa yan mga kabunyog, mga kababayan, para magawa yan, anong kailangan? Anong kailangan? Mangyayari lang po yan. Mangyayari lang ang lahat ng iyan kung ang gobyerno ay makamasa at makabayan. Kailangang makabayan ang gobyerno eh. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng makabayan at makamasang gobyerno? Ipwesto natin sa gobyerno ang bunyog, ipwesto natin sa gobyerno ang mga makabayang personahe at mga partido, grupo na makabayan at makamasa. Tulad nila Nery Colmenares, tulad nila Lux Spirito, tulad nila Chel Diokno. Yan ang mga ilagay natin, Kiko Pangilinan, Leni Robredo, Laila de Lima. Yan ang mga bunyog. Ilagay natin sa gobyerno. Bunyog. At saka yung iba pang mga makabayang personahe at partido at grupo. Hindi tulad ng mga nakaraan na mga trapo ang nakaupo. Wala yan. Hindi mababago ang Pilipinas. Hindi mababago ang Pilipinas. Kasi mga corrupt yan eh. Mga trapo yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kailangan natin ang bunyog maipwesto. Kaya nga ang bunyog ay isang political party. Ang bunyog po ay isang political party. Bilang political party, nagpapakandidato ang bunyog. Sa katunayan, sa susunod na eleksyon, tatakbo na naman ang bunyog sa party list. At pwede rin magpakandidato ang bunyog ng senador. Plano namin patakbuhin si Engineer Tuto Kausing bilang senador. Kasi kailangan makaupo ang mga makabayan sa gobyerno. Kailangan ang nasa gobyerno mga makabayan at makamasa. Yan po ang bunyog. At ang bunyog din ay nagsusulong ng political movement. Yan po, nakikita niya. So yan. Kaya iluklok po natin ang bunyog sa gobyerno. Isama na rin natin ang mga iba pa na mga personahe tulad nila Nery Colmenares, Lux Spirito, sila Chel Diokno, Laila de Lima, Risa Hontiveros, yan. Yan ang mga iluklok natin sa gobyerno. Bunyog at iba pang makabayan at makamasang personahe. Yan po tayo magkakaroon ng pagbabago. Yung mga tinalakay ko po, yan ang mangyayari. So yan, mga kabunyog. Ito po ang ating tinalakay ngayon. Maiksi lang po ito. Ang tawag po natin dito sa pinag-aralan natin ngayon, ang tawag po dito, mga kabunyog, mga kababayan, itong pinag-aralan natin ngayon, ito po ang tinatawag naming MEPMA. Yan po ang maikling edukasyong pampolitika para sa masa. Inabot lang tayo ng 45 minutes. Inabot lang po tayo ng 45 minutes. So maiksi lang po ito. Maiksi lang itong natin, pag-aaral natin ngayon. Sana po naunawaan natin ito. Itong tinuro ng bunyog. Okay? Kaya ipi-play ko po uli yung awit ng bunyog. Panuorin nyo po yung awit at pakinggan nyo. Yung lahat ng diniscuss ko nandun po sa awit. Ito po. Panuorin nyo po uli. Ang ating Pilipinas ay may likas na yaman. Lahing Pilipino ay may kakayahan. Karapatan nating mabuhay sa maunlad na lipunan. Tunay ang demokrasya at kapayapaan. Ngunit ito ay ating makakamit lamang kung tayo'y magkakaisa at walang lamangan. Sama-sama nating lakbayin ang landas ng kaunlaran. May iisang mithiin, pagmamahal sa bayan. Bunyog, tara nang magkaisa. Bunyog, buong bansa ay sama-sama. Para sa katuparan ng ating mga pangarap, palayain ang bansa sa dayuhan at kurap. Bunyog,
Bunyog, buklod-buklod tayong lahat. Bunyog, sa lupa man o sa dagat. Ating ipaglaban ang sariling atin, huwag nating hahayaang may ibang aangkin. Bunyog, halika na, kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.